Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel na kung saan ay patuloy tayo nag-aaral ng mga salita ng Diyos. At ngayon po, bago po tayo magpatuloy po sa pag-aaral po ng kanyang mga salita, nais ko po munang bumati sa ating mga bagong subscriber. Ito po ay mula kay Filipino TV 777. Salamat sa Diyos at sa channel nito, new subscriber here. Salamat po sa inyo pong pag-subscribe, pagsuporta sa ating channel. Ang panalangin ko po sa inyo pong pamilya, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang mga aral at turo ay ating panghawakan. Ano po? So salamat pong muli. At ngayon, ating bibigyan po ng pansin ang mga taong nangangaral at magbibigay lang po tayo ng mga reaction sapagkat sinasabi po ng salita ng Diyos ay ito po sapagkat gusto ng Diyos tayo ay maliwanagan sa mga bagay na ito. Ang sabi po ng mga sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kaya nga po tayo ay naglalantad ng mga maling aral, sinasabi po dito, nang sa ganun ay matutunan natin yung talagang katotohanan. Mapunta tayo sa tamang pananampalataya na itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito pa ang sinasabi, sapagkat marami pong sinungaling mga mangangaral nagtuturo. At sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo o ng Timoteo 4:2, ang mga aral na ito itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Tingnan po ninyo yung mga taong walang konsensya, bahala ka kung mapahama ka. Kahit mali-mali ang kanilang ituturo. Kasi nga po, bakit? Ay wala silang pagpapahalaga at pagmamahal sa Diyos. Kaya dito sa ating channel, magsuri kayo. I-compare po ninyo, manood din kayo dito. Kung pinapanood po ninyo yung mga iba't ibang nangangaral, huwag nyo namang kalimutan ang channel na ito. Magkumpara din po kayo sa mga sinasabi dito sa pamagitan ng salita ni Kristo na pawang katotohanan. Dito kayo maililigtas sa mga aral at turo ni Kristo. Kaya magkumpara po kayo, tingnan ninyo ang mga ibang nangangaral kung ang kanilang itinuturo ay pawang katotohanan. Ngayon, magpatuloy po tayo sa pagre-react at paglalantad ng mga maling aral. At gusto kong pakinggan nyo ito, kung kayo ay nasa tamang unawa at diwa, hindi kayo magkakamali sa inyong sinasamahan. Nang sa ganon, ay hindi mapahamak ang inyong kaluluwang magpakailanmang mapapahamak. Wala na yung pag-asa pang maligtas kapag napahamak na ito. Kaya hanggat ngayon, alamin mo ang katotohanan na mababasa sa banal na kasulatan. Pakinggan natin ang mga bagay nito, Maglalantad po tayo ng mga maling aral at magre-react sa kanilang mga ipinapangaral. Pakinggan natin. Acts chapter 5 verse 3-4. Basta dahan-dahan lang tayo ng pagbabasa, wag mo natin bibiglain. Sabi rito, no? Okay, context ang pag-intindi nito hindi letra for letra pero dapat intindihin natin. Okay, basahin natin. Ang sinasabi po dito niya, by context, ibig sabihin, hindi tayo lalayo sa binabasa. Uunawain natin kung ano yung nakasulat. Magpatuloy tayo sa pakikinig. Sabi dito, no? Ito yung senaryo nga pala guys na si Pedro may dinil na merong siyang hinarap na mag-asawa na hindi yata binigay yung tithes o something o basta ganun ang senaryo. Yung senaryo, hindi po ganun tight. Ibig sabihin po, yung pinagbentahan po ng mag-asawa, sino po yung mag-asawang ito? Si Ananias at si Sapphira. Na yung pinagbentahan ng lupa, at ibig sabihin, itinanggi nila. Nagsinungaling sila. Kanino? Dapat alam natin kung sino yung mga subject dito. Hindi lang po sa Banal na Espiritu nagsinungaling si Ananias, kundi kay Pedro, maging sa mga tao, kundi sa Diyos. Yung po ang mga subject niyan, pakinggan natin at babalututin niya at ilalayo kayo sa maling aral. Kasi by context nga po natin aalamin, di ba? Tingnan ninyo po ang kanyang paliwanag. Para hindi kayo malito, hindi kayo madaya, meron kayong pangunawa sa binabasa. Na nagsinungaling sila. Ngayon, ito yung sinabi ni Pedro kay Ananias na nagsinungaling. Sabi rito, no, kaya't sinabi ni Pedro
Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Eto, tandaan niyo tong word na to, ha. Kanino daw siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Ulitin ko, ha. Tandaan niyo po to. Si Ananias daw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Tandaan po natin yan. Basahin pa natin. Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilihan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kanino raw siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Sino daw siya? Sa Diyos. Kanino daw siya nagsinungaling? Sa Diyos. Labo Edwin, ah. Linaw, oh, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Ngayon, pag-aralan natin, yung sinasabi niya, parang iniisip niya o yung kanyang gustong i-emphasize na si Ananias sa banal na espiritu o sa Espiritu Santo lang ba nagsinungaling? Di ba't ang subject dito si Pedro? Banal na espiritu. Yung kasamahan ni na Pedro. Bakit po may kasama ba si Pedro? Opo. Kasi nga po, nung nagsinungaling si Ananias, di ba't siya ay nalagutan ng hininga? Ngayon, yung kanyang katawan, di ba't inilibing ito ng mga kasama ni Pedro? Iyan ang dapat nating malaman sa ating binabasa by context. Sino yung subject? Malinaw po ba? Sino ba ang subject dito? O ulitin natin ha. Dito nagtatanong si Pedro kay Ananias, bakit ka nagsisinungalin? Ang tanong, bakit? Ito ha, ulitin ko ang tanong. Bakit nalaman ni Pedro na nagsisinungalin si Ananias? Kayo po ang sumagot. O, di ba? Paano ka malalaman yan? Meron ba siyang hocus-pocus? Tandaan po natin, kaya nalaman ni Pedro, ito ang sagot ko, kaya nalaman ni Pedro na si Ananias ay nagsisinungaling, di ba't ito nga'y ang trabaho ng Banal Espiritu ay udyukan sila, sabihin sa kanilang katotohanan, sapagkat kung sila'y nasa katotohanan, wala man lamang dapat na magkaroon o mahaluan sila ng mga kapatiran na may nagsisinungaling. Kaya ito ay nalaman ng Banal Espiritu na nagsisinungaling si Ananias, kaya sinabi kay Pedro. Kaya nalaman ni Pedro sa pamagitan ng Banal Espiritu. Ang tanong, si Ananias ba? Sa Banal Espiritu lang ba nagsinungaling? Pati na rin kay Pedro dito sa verse 3. Tapos, kinukumpara niya na nagsinungaling siya sa Diyos. Ano yung Espiritu Santo? Tao. Ano? Hangin. Hindi. Spiritual. Hindi. Tingnan po ninyo ang pagkakamali kung ito yung unawain sa kanyang sinasabi. Ang Banal Espiritu daw ay hindi espiritual. Paniniwalaan ba ninyo yun? Aba, hindi ako maniniwala. Sapagkat ang Espiritu Santo ay espiritu yan, espiritual, hindi yan nakikita, hindi yan nahihipo. Huwag ko sasabihin niya, ang Banal Espiritu o Espiritu Santo ay hindi espiritual. O, balikan natin ha. Pakinggan nyo mabuti para mas malinaw. Ina-adjust ko lang pabalik para maintindihan nyo ang sinabi niya. Hindi raw espiritual ang Banal Espiritu. Pakinggan nyo. Ano? Hangin. Hindi. Spiritual. Hindi. O, di ba? Sinasabi niyang hindi raw espiritual. O, di, kasinungalingan yun. Wala yang konsensya. Mandarayang mangangaral. Yan ang sinasabi dito. Balikan natin ha. Gusto ko lang maunawaan ninyo para hindi kayo malay at maligaw sa sinasabi ng kasulatan. Mismo si Apostol Pablo ang nagsasabi, ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya. Yung aral nila mandaraya. Sinungaling at walang konsensya. Kaya kahit sila aral ng aral, pangaral, kahit na kayo madaya. Kaya nga sinasabi ko sa channel ito, magsiyasat din kayo sa iba, magpakinggan din ninyo, at ikumpara nyo dito sa ating channel, tingnan nyo ang laki ng pagkakaiba. Yung mga tao yun, walang konsensya. Sinungalin at mandaraya pa. Bakit? Kasi itinuturo nila ay katulad nito, kung babalikan natin kung tinuturo, sino ga ang subject diyan? Iisa ba?
Para bang iniisip nila o ini-emphasize nila na si Ananias ay nagsinungaling lamang sa Espiritu Santo. Di ba't nagsisinungaling din po si Ananias kay Pedro at maging doon sa Banal na Espiritu? O di dalawa ng subject diyan. O ituloy pa natin ha. Pakinggan yung mabuti ang kanyang mga pinagsasabi dito sa talatang ito. Na binabaluktot, binabago, inililihis ang inyong diwa sa malimpang unawa. Balikan natin pa ha. Pakinggan natin. Hindi literal, hindi. Eh, ang linaw dito, no? Nagsinungaling ka sa Diyos. Sinong Diyos ang tinutukoy dito? Eh, di Espiritu Santo. Ay, Ayun. E di nahuli na siya. Nagsisinungaling daw sa Diyos. Na yung Diyos daw yun, yung Espiritu Santo. Hindi ba niya nalaman? Na kung saan ay involved diyan din ang Diyos, ang Diyos Ama, maging yung kanyang anak na si Yesu Kristo. Di ba? Yan ang ating pagkakilala sa Diyos Ama. May pagka-Diyos at ganun din ang anak na si Yesu Kristo ay may pagka-Diyos. Hindi ba involved si Jesus Christ dyan na itong mga kapatirang ito sa iglesia na si Ananias ay nagsisinungalin? Yan ang dapat yung malaman. Tuloy pa natin. Pakinggan yung mabuti. Ganyan po mag-aral ng salita ng Diyos. Eh tinuturuan kayo ng by context. Eh hindi pala nila nalalaman yung konteksto na kanilang sinasabi. Sa konteksto, meron pong subject. Sino? Yung Banal na Espiritu. Sino pa? Si Pedro. Yung mga tao, kasi may kasama din po si Pedro. Di ba't nabanggit ko kanina na kung saan si Ananias ay nalagutan ng hininga, sino po ang naglibing kay Ananias? Di ba't yung mga kasamahan ni Pedro? O di ba? So yun na dapat yung malaman. Patuloy pa natin. yan, no? By context. By context ha? Mm. Kaya nga, it context, maiintindihan mo yung sinasabi ng Biblia. Iyon. By context, maiintindihan mo yung nakasulat sa banal na kasulatan na kung saan ay pinasulat ng Panginoon para maintindihan natin at unawain. Kailangan dito talaga ng talino, unawa. Kaya kung wala kang karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita, ang sino magliligaw sa inyo ay di yun ding walang unawa, yung walang karunungan, yung walang kaalaman, yun ang magliligaw sa inyo. Tuloy. Kaya maliwanag na, kompleto na ho tayo. Siya ay omnipresent, omniscient, omnipotent, eternal God at tinawag siyang Diyos. O, di ba? Tinawag daw na Diyos yung Banal na Espiritu. Sa ating pong pangangaral, wala naman po ibinalitang ganun. Ano? Ulitin natin at para malaman natin yung kanyang Sabi sa pinagsasabi. Hebreo chapter, intindihin natin. Okay, basahin natin. Sabi dito, no, ito yung senaryo nga pala guys na si Pedro meron siyang hinarap na mag-asawa na hindi yata binigay yung tithes o something o basta ganun ang senaryo na nagsinungaling sila. Ngayon, ito yung sinabi ni Pedro kay Ananias na nagsinungaling. Sabi rito, no, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? Ang tanong ko po, ano ba yung ibig sabihin nagpadala? Napatukso, napadaya. Yun ang ibig sabihin diyan. Kasi yung sabihin nagpadala, ano ba yung nagpadala? Hindi ka man pwede magpadala ng pera. Ano? Kundi nagpadala, napadaya, ikaw ay nadaya. Di ba? Ikaw ay nalinlang ni Satanas. Na kung saan yung salita po ditong nagsinungalin, iyan ay kay Satanas kasi ama yan ng kasinungalingan. Basahin natin sa kasulatan para maintindihan ninyo. Nakakahawa pala yung salitang sinungalin. Yung salitang sinungalin ay nagmula kay Satanas. Kapag naawaan ka nito, magiging sinungaling ka rin. O, tingnan natin sa banal na kasulatan. Siya yung ama ng kasinungalingan. Dito po natin malalaman sa mga sulat ni Juan na itong Diablo o si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Juan 8:44. Basahin natin. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo. Sinong tinutukoy nito? Ano? Sabi ni Jesus doon sa kanyang mga kausap, ang ama daw nila ay Diablo. Bakit? Puro kasinungalingan na sinasabi ng mga Paraseyo. Kaya po ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. O, di ba?
Kaya lahat po ng nagsisinungaling, kasama ka. Ibig sabihin, ikaw ay anak ng masama, anak ka ng diablo o ni Satanas. Kasi lahat po ng taong nagsisinungaling, yan, nahawaan po sila. Panig ka ni Satanas o ng diablo. Bakit? Tinuturing kang anak niya eh. Tuloy natin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa sa pasimula at hindi naninindigan sa katotohanan. Tandaan po ninyo, yung mga taong hindi naninindigan sa katotohanan, namumuhay sa kasinungalingan, anak yun ng diablo o ni Satanas. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya tandaan po ninyo, ang mga tao, kapag nagsisinungaling yan ay anak ng diablo o ni Satanas. Okay? So balikan natin ang kanyang itinuturo na kung saan ay baka ito anak ni Satanas. Bakit? Ang kanyang ituturo ay hindi nanggagaling sa Panginoon Kristo. Kaya nililinaw natin itong talatang ito by context daw. O hindi niya nalalaman. O ngayon, magpatuloy tayo. So malinaw po, kaya bumasa ko ng Juan 8:44 kasi nga po, patungkol ito kay Satanas o Diablo. O, pakinggan pa natin ito. At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Eto, tandaan niyo tong word na to. Kanino daw siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Tandaan po ninyo, noong kasausap ni Pedro si Ananias, kung inyong naiintindihan, hindi ba nagsinungaling si Ananias kay Pedro? Di ba si Pedro ang kausap ni Ananias? Ibig sabihin, dapat po nagsasabi siya ng katotohanan kay Pedro. O ngayon, hindi niya sinasabi ang katotohanan. O ngayon, para patotohanan ko sa inyo, ang tanong naman pa, paano naman nalaman ni Pedro na nagsisinungaling si Ananias? O, di ba? Ganun natin iintindihin ang nakasulat. Dahil, ito ang sagot natin ha, dahil sa udyok ng Banal na Espiritu. O, di ba? Ano ba ang trabaho ng Banal na Espiritu? Di alamin natin. O, ito po, para maintindihan natin, udyok po yun ng Banal na Espiritu. Ito po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Basahin natin. Kung unawain po ninyo itong mga sulat ni Pablo, no? Sabi dito, ngayon ako na mananampalataya ni Kristo, kapag ikay mananampalataya ni Kristo, hindi ka na nagsisinungaling. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo dito, ito, ngayon, ako, na mananampalataya ni Kristo, ay may sasabihin sa inyo, totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. Tandaan po ninyo ha, lahat po ng mananampalataya kay Kristo, hindi na nagsisinungaling, nagsasabi na ng katotohanan. At pinapatunayan ng Banal na Espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Tama po ba? Ang samantalang ito, hindi nauunawaan. Ilan ba ang kausap ni Ananias? Baka sabihin niyo si Pedro lang. Hindi ba kaharap niya yung mga kasama ni Pedro? Na kung saan, nung namatay si Ananias dahil sa kanyang pagsisinungaling, di ba't inilibing nga siya? O, di ba? Kaharap ni Ananias si Pedro at mga tao. Yan ang mga subject diyan. Kaya kanina, kaya tinanong ko sa inyo, paano naman naalaman ni Pedro na nagsisinungaling si Ananias? Kaya nga, naudyukan ng Banal na Espiritu. Yan ang malinaw. O ngayon, pasisinungalingan ba natin ito? Na yan ang trabaho ng Banal na Espiritu? O isa pa, basahin natin pa ito para malaman natin ano po. Unang Pedro 1:2, pinili na kayo ng Diyos Ama noon para maging mga anak niya sa pamagitan ng Banal na Espiritu para sundin ninyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan ninyo sa pamagitan ng kanyang dugo, sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Di ba't malinaw po? Kapag pinili na tayo ng Diyos, Ama, para maging anak niya, paano mo malalaman? Sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, nauudyukan ka sumampalataya sa Kanya. Tinuturuan ka ng Banal na Espiritu na sundin ang Kanyang kalooban. Tama po ha? Ngayon, ang Banal na Espiritu rin nagtuturo ng mga aral ni Kristo. Kaya sabi dito, para sundin natin si Kristo Jesus. O, di ba? Hesus Kristo, susundin natin para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Yun ang dapat nating malaman. Ngayon, kung hindi mo nakikilala ang Banal na Espiritu na kung saan ay nag-uudyok sa tao, yan no,
pinapaalam. Kaya dito, pinaalam ng Banal na Espiritu o pinaalam ng Espiritu Santo kay Pedro na nagsisinungaling si Ananias. O, tuloy pa natin. Ulitin ko tandaan niyo po to, si Ananias daw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Tandaan po natin yan. Teka, tandaan din natin, hindi lang sa Banal na Espiritu nagsinungaling si Ananias, pati na rin sa kausap niya na si Pedro. Malinaw po ba? So may dalawang subject na tayo na kung saan nagsisinungaling si Ananias kay Pedro maging sa Banal na Espiritu. Tuloy natin. Basahin pa natin. Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Ngayon bago natin tuloy. Bakit daw binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Alam ba ni Pedro yon? Paano nalaman ni Pedro yon? O, di ba? So, ko yun ng Banal na Espiritu. Yun ang dapat yung malaman. Kasi sa kanilang grupo, sa kanilang iglesia, sa kanilang mga samahan, may nagsisinungaling. Bawal po yung magsinungaling. Huwag kang mamumuhay sa kasinungalingan. Mamuhay ka sa katotohanan. Magsalita ka ng pawang katotohanan sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. Di ba't itinuturo yan ni Pablo? Na huwag magsisinungaling sa kapatid sa pananampalataya? O, basahin natin. Dito po sa Efeso 4:25 para maintindihan ninyo, no? Ang bawat kapatid sa pananampalataya magsabi ng katotohanan. Kapag nagsisinungaling ka, ang parusa diyan yan. Babawiin yung buhay. Kaya sinabi ni Pablo, Efeso 4:25, kaya huwag na kayong magsisinungaling. Yun, tandaan po ninyo. Kasi nga po, alam din ni Pablo ang mga bagay na yan na kung saan ay mapapahamak ang kanilang kaluluwa kapag nagsisinungaling. Ulitin natin. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang kapatid kay Kristo dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Ano ba yung iisang katawan? Iglesia. Ngayon, si Ananias dito nagsisinungaling. Sinasabi ni Pablo, huwag magsisinungaling para hindi maranasan ang nangyari ka na Pedro at doon ka na sa mag-asawa kay Ananias at kay Sapphira. Kasi nagsinungaling sila, hindi sila nagsabi ng katotohanan. Kaya dito po, maiintindihan natin ang sinasabi ni Pablo, ni Pedro. O, tuloy natin sa pakikinig. Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilihan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kanino raw siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Sino daw siya? Sa Diyos. Kanino daw siya nagsinungaling? Sa Diyos. Ang ating dapat malaman, ang subject dito, kung sino yung nagsisinungaling at sino yung pinagsisinungalingan niya. Ang kanyang pangunawa sa kanyang kontekstong binabasa, nagsinungaling si Ananias doon lang daw sa Banal Espiritu. Yun ang pangunawa natin sa kanyang sinasabi. Di ba? Hindi ba nagsinungaling si Ananias kay Pedro? Sa Banal na Espiritu o sa Espiritu Santo? Maging doon sa kasamahan ni Pedro? At maging sa Diyos, Ama. Di ba't may pagka-Diyos ang Ama at ang kanyang anak, Diyos? Kaya dapat, isasama mo din at involve diyan ang Diyos na sila'y nagsisinungaling sa Diyos. O, di ba? Iyan ang hindi nalalaman ng mga tao. Kasi nga po, ang kanilang inaaral ay ayon lang sa kanyang unawa, ay hindi binabasa ang tamang konteksto. Di ba? Tapos ipapalagay agad nila Diyos yung Banal na Espiritu. Parang hindi mo isinama ang Diyos, hindi mo sinama si Pedro. Samantalang kausap ni Pedro si Ananias. Iyan ang dapat nating malaman. Ngayon magpatuloy tayo. Labo Edwin linaw nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Tapos kinukumpara niya na nagsinungaling sa Diyos. Mali yung konsepto. Hindi ganun ang ikinukumpara ni Pedro na ang yung Banal na Espiritu ay Diyos. Ang sinasabi dito kung pupuntahan natin kasi malabo itong pangunawa sa kasulatan. Magbasa-basa pag may time ng ibang mga kasulatan, huwag kang mag-focus sa isa. Puntahan natin ito yung aklat po ng Gawa para maintindihan lang natin Sinasabi po dito nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso?
hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. O, ibig sabihin po dito, no? Nagsisinungaling si Ananias, ano? Yung ginawa niya sa pamagitan ng kanyang puso. Kasi po, yung puso natin, nagdidesisyon din yan. Kaya kapag nakapagdesisyon ka ng mali, hindi mo itinama, ay mapapahama ka. Ngayon, kung babasa tayo ng ibang salin, sinasabi dito, hindi ka sa nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Parang ini-emphasize agad niya, yung Banal na Espiritu ay Diyos. Ay ngayon, basa tayo ng ibang salin. Diyan din po sa Gawa 5:4. Lipat tayo ng ibang salin para maintindihan lang natin. Sabi po dito, hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang may benta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao kundi lalong-lalo na sa Diyos, di ba? Ibig sabihin po dito, hindi lang sa mga tao nagsisinungaling, pati na rin sa Diyos. Kaya dito, ang subject, si Pedro, mga tao, yung Banal na Espiritu, pati na rin yung Diyos, si Kristo at yung Ama. Involved po diyan na mag-ama. Bakit? Saan ba naglilingkod si na Pedro? Saan ba naglilingkod si Ananias? Di ba sa Diyos Ama at kay Kristo? Kaya nga ipinagkaloob yung Santong Espiritu sa kanila para mamuhay sa katotohanan, magsalita ng katotohanan. Ngayon, dito sa verse 3, nagsalita ng kasinungalingan si Ananias. O yan, ang kanyang resulta sa kanyang ginawa. Para ho tayo matakot kapag gagawa ka ng ganyang bagay. May resulta na sa panahon po ng unang iglesia na natatag. Kung sino man magsinungaling, yan, mapapahamak ang kaluluwa. Ganyan yung uunawain. Samantalang itong nagpapangaral na ito, nangangaral na ito, binibigyan ng kasinungalingan nga para kayo'y iligaw. Tandaan po natin, ilan ang subject? Dito sa verse 3, si Pedro at si Ananias. Kaya nga ang tanong, noong nagsasalita o noong tinatanong ni Pedro si Ananias, hindi ba't nagsisinungaling siya kay Pedro? Makasabihin yung hindi. Kausap niya. Wala siyang ibang kausap si Ananias kundi si Pedro. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, paano naman naalaman ni Pedro na nagsisinungaling si Ananias? Sa mamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya sinabi ni Pedro, bakit ka nagsisinungaling sa Banal na Espiritu? Kaya naalaman ni Pedro. Di ba? Ngayon, dito pala sa verse 3, ganun na ho eh. May dalawang subject na. Pagdating pa sa verse 4, di ba? Sabi dito, nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos yun. Nagsinungaling sa tao, nagsinungaling sa Diyos. Di ba? Yan ang subject diyan. Tao, Banal na Espiritu, Ama at yung anak. Malinaw po ba? So, ganyan po magbasa ng context na sinasabi niya. Hindi pala niya inaalam ang konteksto. Parang iniisip niya, yung kanyang unawa, si Ananias laang at yung Banal na Espiritu. Hindi niya na isinama si Pedro, yung ating Panginoon Kristo, pati na yung Ama. Pati na rin mga taong nasa paligid ni Pedro. Di ba? So, ganyan natin unawain, mga kapatid. So, salamat po kung kayo nakaunawa at nakaintindi. Kung kayo may mga komento, ilagay lang po natin sa ating comment section para mabasa ko at bigyan pa natin ito ng linaw. So, salamat pong muli. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Pasensya na po, medyo tayo ay may trangkanso at tayo po ay inubo kaya hindi po tayo nakapag-upload nitong mga ilang araw. So, ako po ay humingi ng pasensya sa bawat isa sa inyo. Pero salamat po sa inyo pong pagsuporta sa channel ito. Pagpalain po tayo ng ating Ama. Tayo manalangin. Amang Diyos, salamat sa bawat bagay na aming tinatanggap. Hininga, kalakasan, buhay na nanggagaling sa iyo. At sa bawat nakinig dito sa mensahe mo ngayong araw na ito ay pagpalain mo na matanim sa kanila ang mga tamang aral ng katotohanan at lahat ng aming nailantad na kasinungalingan ay hindi kami mapadaya. Lalo-lalo sa ibang nangangaral na may kasinungalingan at inilalayo sa tamang aral ni Kristo. Kaya salamat Ama, hawakan mo ang aming buhay, ilakad mo kami sa tamang landasin, ituwid mo kami kung kami nagkakamali, turuan mo kaming magpahayag ng aming kasalanan at sabihin sa iyo ang aming mga mali.
nang sa ganon ay hindi rin kaming mahatulan ng kamatayan. Salamat Ama, pinupuri ka namin at sinasamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.